isang maliit na bayan, isang kuwento ng pakikibaka at katatagan ang bumalatay sa buhay ng isang batang estudyante. Kilalanin si Kai, isang masipag na estudyante at ang panganay sa pamilya na may isang kapatid. Tinuturuan niya ang kanyang kapatid pagkatapos ng pagsisikap ng kanyang ina na mapanatili ang bahay. Ang salid ay mapagpakumbaba at lahat ng miyembro ng pamilya ay nakadarama ng crazy sa pananalapi. Ligtad ang kanilang buhay nang dumating ang karamdaman na iniwan ng ama ni Kai na nakomatos. Isang tahimik na figura sa kama sa ospital. Hawak pa rin ni Kai ang kamay ng kanyang ama. Ang mukha nito ay may halong determinasyon at pag-aalala. Putol kay Doc. Sinusuri ni Angela ang mga medical na record kasama si Kai at ang kanyang ina. La chara chara, la chara chara, la chara chara chara, la chara la chara chara, la chara chara, la chara chara chara, la chara. Nang kulang ang mga mapagkukunan ng pamilya, kailangan gumawa ng mahirap na desisyon si Kai. Magtrabaho ng mahabang oras upang matuguran ang kanilang mga pangangailangan o mag-aral. Nagtatrabaho si Kai sa isang tindahan. Ang kanyang pagod na mga mata ay nagsasabi na sapat ang mga gabing walang tulog ng pakikipagsapalaran sa buhay na higit pa sa isang teenager na bata na tulad niya. Humingi ng payo sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan. Naghahanap ng kaaliwan si Kai sa kaalaman ni Mr. Reed, ang kilalang guidance counselor ng kanyang paaralan. Ngayon ang kanyang mga kaibigan ay nagmamadaling umalis para sa mga klase. Hinahangad niya ang isang direksyon na hindi lamang lumalampas sa kanyang mga pangarap, kundi pati na rin sa kanyang kapatid. Tumingala si Kai sa isang bulletin board ng paaralan. At doon sa kanilang pinakadesperadong panahon, nakita nila ang isang kamay na naabot mula sa pamahalaan upang iligtas sila mula sa lalim ng kawalan ng pag-asa kung saan sila lumulubog. Doon sa dilim ay lumitaw ang isang liwanag, puno ng pag-asa. At sa paglubog ng araw ngayon, nakatayo pa rin si Kai, isang testamento ng katatagan at pagmamahal para sa pamilyang hindi napapagod. Si Kai ay nag-aaral hanggang sa magdamag, na may isang lampara lamang sa kanyang harapan.